Check. Good morning. Mukhang hindi kinaya ng kapangyarihan yung 8 o'clock ng iba. Kung meron pong pinakamahirap gawin ng 8 o'clock, ako yun. Patulog pa lang ako ng ganong oras. So, good morning uli. At additional announcement lang. This coming Saturday, again, medyo naninibago pa yung iba. Ang Saturday po natin, every first Saturday natin ng buwan, ay dineklara na nating holiday. At prayer and fasting siya. At the same time, meeting po ng mga lahat ng mga umaten ng Bible Study Leaders Training 1, Batch 1, Batch 2, Batch 3. Kasi yung Bible Study Leaders Training natin na nagtapos, hindi yon sapat para tayo maging effective na Bible Study Leader. Dahil kung sapat na yon, hindi lang Bible Study na buksan nyo, church na dapat. At hindi sana nagsara yung ibang mga Bible studies. So, therefore, hindi yon sapat. Kaya, every month, nagkakaroon tayo ng coaching, ng mentoring, paano yung mga struggles nyo, yung mga na-meet yung mga pangyayari sa pag-handle ng Bible studies nyo, paano nyo yan ika-conquer yung mga challenges, paano nyo susolusyonan yung mga problema. So, every first Saturday of the month, dinidiscuss natin yon. Yung mga questions sa utak nyo na paano to. So doon natin yan pinag-uusapan. Kaya this coming Saturday, lahat ng nag-training, ng Bible Study Leaders Training, Batch 1, 2, 3, record kayo umattend. Okay? Dahil part ito ng additional training. Kahit sa military police, nag-training na kayo ng ilang taon pero may mga special training pa rin yan. So, kailangan nyo po yun. Ngayon, medyo namimiss natin yung prayer mountain. Pwede kayo mag-prayer mountain ibang araw na. Kami, ganun ginagawa namin. Kung pupunta kami prayer mountain, ibang Saturday o ibang araw na. Pero importante pa rin talaga yon. Kaya this Saturday, dyan tayo sa third floor ng Masinag Market sa ating headquarters. At sa Sunday din, again, 8 o'clock tayo. Kasi hindi pa tapos yung Manila Film Fest. Ang gagawin po natin this coming Sunday is Thanksgiving dahil tradisyon natin dito na pagpasok ng taon, magpasalamat kay Lord. Good things, bad things na nangyari sa buhay nyo, pamilya nyo, sa nakalipas na taon, hahanap tayo ng maganda. Okay? Sa iba, daming magandang bagay. Sa iba, konti lang. Pero ang tinuturo ng Bible, count your blessings. Hindi yung panay pangit yung nababanggit mo, panay negative. Hanapin mo ano yung magandang nangyari ngayong 2024. Para pagpasok ng 2025, maganda yung pasok mo, hindi angal, kundi pasasalamat. So be ready for that. Pag hindi natin matapos dito yung Thanksgiving, sa mga Bible study nyo, doon kayo magpapasalamat. At least 2 o 3 bagay na ito yung ginawa ni Lord, noong taong 2024 kasi hindi na 2024, di ba? Next Sunday, 2025 na. No? 1 year agad, 1 week lang lumipas, 1 year na nawala. So, ang bilis. Kaya, ganun kabilis ang panahon. Magulat ka, next year, na naman, ilang tulog lang, December na naman. Kaya wag na kayong magtanggal ng mga Christmas decoration. Napakabilis. Kasi nagsisi ako, tinanggal ko hindi ko na ibalik. Wala, tuloy kami decoration, kundi yung mga Christmas light. So I suggest wag na kayo magtanggal. Pabilis ang panahon. Kaya bilisan din natin, okay? So, ending tayo dahil last Sunday ng buwan, last Sunday ng taon, ending tayo sa ating pinag-aaralan. Anong title ng ating pinag-aaralan? Tema natin? The Christmas Story. Ayan. So, let's bow our head, let's pray bago tayo magtuloy. Panginoon, salamat po sa aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Patuloy naming maintindihan ang kwento mo, ang kwento ng mga tao na nakapaligid sa iyo during those times at yung mga pangyayari nung ikaw ay sinilang dito sa mundo nung unang Pasko. Dalangin namin, Lord, that your Holy Spirit will speak to us. Let your anointing flow sa lugar na to as we listen to your word.
Hayaan mo, Panginoon, maluwalhati ka, may taas ka, at marinig namin ang tinig mo personally na kami kinakausap mo talaga. Kaya salamat, lokoban mo kayo ng presensya mo at balutan na yung banal na dugo that no works of the enemy can disturb us, can stop us from receiving your blessing today. Thank you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Okay po, palakpakan natin ng Panginoon. Okay. Sino yung may mga dekorasyon na ganito sa bahay nila? Naalala ko nung parang nagbenta rin yata kami sa tindahan nito ng ganito noon eh. Kasi ito yung nabibili nyo sa Baclaran, sa Divisoria, di ba? Pero hindi na uso siya ngayon, yung mga karton-karton. High-tech na tayo ngayon eh. Di ba? Sino yung nakaranas bumili nito? Taas ang kamay. Taga saang planeta po kayo? Ba't di nyo naranasan to? Singa, hindi nyo naranasan talaga to? Taga ibang planeta, parang mali na puntahan ko ah. Anong tawag dyan? Belen, okay? Ngayon, ang tanong, tingnan nyo, sino-sino yung mga nandyan? Siyempre, si Jesus, si Mary, tsaka si Joseph. Hindi yun mawawala. Pag wala yun, hindi Belen ang tawag doon. Okay? Kainan lang talaga ng hayop yun. So, nandun sila sa gitna. Sino naman yung nasa kaliwa? Yung mga wise men. And then, may mga tupa sa harap. Sino yung mga may bitbit ng tupa na yan? Yung mga shepherd. So yan ang dinedepict, yung pinapakita sa atin, ng unang Pasko, ito yung nangyari. Tama o mali? Tama o mali? Sino nagsasabing tama? Taas ang kamay. Wala. Sino nagsasabing mali? Taas ang kamay. O bakit mali? Sino nagsasabing wala akong pakialam? Okay. Alin ang tama? Yan o ito? Ginugulo ko na naman mga isip nyo. Ito ay mali. Ito ay mali. Parehong mali. Bakit parehong mali? Sa Luke chapter 2, verse 7 to 8, and then we will jump to verse 16. Sabi dito, si Maria, she gave birth to her son, her firstborn. Pag sinabing first, may second. Kung walang second, hindi babanggitin yung first. Okay? So, si Mary ay nanganak ng panganay, firstborn. So therefore, after niyang manganak kay Jesus, nasundan hindi? Nasundan. At ayon sa Biblia, may anak si Maria. Pagkatapos ni Jesus, at least mga 4 na lalaki at mga babae. At kasama sa kapatid ni Jesus si Santiago, na nagsulat ng Santiago sa Bible, Book of James. Siya ang nagsulat noon, kapatid ni Jesus. At saka si Judas, si Jude, the Book of Jude, kapatid ni Jesus yan. Ngayon, ang turo sa ating kinagisnan, walang kapatid si Jesus kasi si Jesus is the only begotten son of Mary. Kung hindi nyo alam, yan yung tinuro sa atin noon. Si Jesus, hindi only begotten son of Mary, only begotten son of God. So, ang tagal nating nabudol, yun yung tinuturo. Si Maria, birhen bago magbuntis. Nanganak, birhen pa rin. Kahit section 11, na grade 1, hindi maniniwala sa ganoon. So ito, wala daw kapatid si Jesus. Pero dito, sa salitang firstborn, ibig sabihin may second, may third. And she, si Maria, wrapped him in the swaddling clothes. Binalot niya ng lampin itong Jesus. So noong unang Pasko, ang regalong binigay sa atin ng Diyos, hindi nakabalot ng mga Christmas gift, kundi nakabalot ng lampin. And laid him in a manger because there was no private room for them in the inn. So nung pinanganak si Jesus sa sabsaban, okay, binalot ng lampin kasi walang bakanteng hotel o hostel, walang bakanteng room sa kanila during that day dahil araw ng census. Lahat ng mga tao from different location nag-uwian sa Bethlehem
para yung kanilang mga identity ay maisulat ulit, identification, dahil magkakaroon ng census. And then, nung pinanganak siya, verse 8, in the same region, there were shepherds staying out in the fields, keeping watch over their flock by night. Nung araw na yon, nung gabing yon, na isinilang si Jesucristo, may mga shepherd bandarun kasi meron tinatawag na shepherd's field or mountain doon sa area na yon. Nandun nag-aalaga yung mga pastol ng kanilang tupa dahil ayon sa kwento, yung lugar na inaalagaan ng tupa ay malapit lang sa Jerusalem kung saan kinakatay naman yung mga tupa. Alam niyo naman sa Jerusalem, araw, umaga, tanghali, gabi, kailangan magkatay ng tupa. So nandoon din yung katayan ng tupa. At doon nagpakita yung anghel at marami pa siyang kasamang ibang anghel. Ang sabi niya, peace on earth, goodwill to all men. Dahil isinila ngayon ang Savior at siya'y matatagpuan nyo na nakabalot ng lampin at nasasabsaban sa kainan ng mga hayop. Nung narinig yon ng mga shepherd, hinanap agad nila. So they, the shepherd, went in a hurry and found their way to Mary and Joseph and the baby as he lay in the manger. So nakita nila yung sanggol na si Jesus. So ang tanong, sino ang nakakita sa sanggol? Yung mga wise men ba o yung mga shepherd? Ito ba o ito? Magkasabay bang nagpunta ang shepherd at ang mga wise men? Hello? Magkasabay? Hindi. Okay? Ito ang tama. Mali ito, mali ito. Ang tama ito. Nung sinilang si Jesus Christ, baby, ang nakakita sa kanya yung mga shepherd. Okay? Kaya tuwang-tuwa yung mga shepherd at binalita nila na isinilang ng Savior. Sa palagay nyo, shepherd lang kaya ang natuwa o pati yung sheep? Ha? Bakit? Bakit natuwa yung mga sheep? Araw-araw, kinakatay sila at inaalay sa templo. Pero nung dumating si Jesus, ang sabi ni Juan Bautista, behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Sa Tagalog, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sige, sabi mo sa katabi mo, peace be with you. And also be with you. Yeah. Tama yon. Kordero ng Diyos. Siya yun. So, siguro kung yung mga tupa nakakaintindi, hindi na tayo kakatayin. Good news sa atin to, hindi lang sa mga shepherd, hindi lang sa mga tao, kundi kasama na ang mga tupa. On that day, meron ng kordero, merong tupa na inalay para sa kasalanan ng lahat ng tao. Sinilang na yung iaalay si Jesus. So ito yung tama. Okay, mga kapatid, huwag kayong malito. The Christmas story na sinilang si Jesus, ang unang nakakita, mga shepherd. Ngayon, pupunta tayo sa wise men. Ang part 4 natin, last part ng ating pinag-aaralan, ay yung mga wise men and the star. So, kailan dumating yung mga wise men? Matthew 1, verse 1 and 2, sabi dito, now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod, the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose, and we have come to worship him. Pumunta kami para sambahin. Ang sabi nila, sinilang na yung hari ng mga Hudyo. So hindi lang siya ordinaryong hari, kasi kailangan siya sambahin. So he is more than a king. And going to the house, they saw baby or child. Tingnan niyo ang kaibahan dito ha. Sabi dito, nung dumating yung mga shepherd, si Jesus ay baby. Pero nung dumating yung mga wise men, si Jesus ay bata na. So hindi sabay. Maliwanag? Nauna yung shepherd, baby si Jesus. Then after
2 years, dumating yung mga wise men at hinanap kung nasaan si Jesus Christ. Sabi dito, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshiped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. So, ang pag-aaralan po natin ngayon, yung wise men at saka yung star. Ano ang characteristics ng mga wise men? Yung matatalinong tao, anong klaseng utak meron sila? Yung matatalinong tao, anong klaseng ugali meron sila? Anong klase yung pamantayan ng matatalinong tao? Dahil itong mga matatalinong taong ito, ang example ng ating pag-aaralan. So ang sabi dito sa kwento, these wise men, hinahanap nila si Jesus. So may 5. Bibilisan ko lang para matapos natin to. Number 1, wise men seek Jesus. Ang matatalinong tao, si Jesus ang hinahanap. Pangalawa, ang matatalinong tao, wise men defies distance just to worship Jesus. Hindi problema sa kanila yung 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, o malayo o malapit, pumupunta sila para mag-worship kay Jesus. Hindi issue sa kanila yon. Pangatlo, they know how to identify the true star that will lead them to Jesus. Ang mga wise men alam kung sinong dapat sundin at dapat sundan. Hindi kung sino nga ba tama. Hindi ganon. Alam niya kung sino. Number 4, they know who to worship. Yung matatalinong tao, hindi lito kung sino ang dapat sambahin. Kasi sa India, sambahin natin lahat para malay mo matumbok natin kung sino yung tamang sasambahin. Eh dito sa Pilipinas, ganon din. Sambahin natin to, lahat sambahin. Malay mo, isa dyan, sumagot. Ang matalinong tao, alam niya, isa lang ang dapat sambahin. Si Jesus lang. Number 5, they don't worship empty-handed. Ang matalinong tao, hindi nag-worship ng walang dala. So let's begin with 1. Wise men or wise people seek Jesus. Lahat ng taong matalino, alam kung ano at sino ang dapat hanapin. Pero ang mga taong foolish, ano ba yung foolish sa Tagalog? Ha? Mangmang. Pangit naman kung sabihin nating bobo, no? Mangmang na lang. Mangmang. So mangmang, ang mga taong mangmang ang hinahanap, religion. Kaya nga pag tinanong, "Hoy, attend ka ng Bible study, punta ka sa grupo namin." Anong religion nyo? Religion pa talaga? Pag nag-fill up ka ng resume, ng application, anong religion mo? Bakit religion ang tinatanong? Hello? Niyaya mo sa church Sunday. O yayain mo si ganito, ganyan. Bakit? Anong religion nyo? Required pa talaga religion sa pagpasok sa langit? Pag pinag-aralan mo ang history ng mundo, maliban sa politika, ang pinag-aawayan ng mundo, reliyon. Iran, Saudi Arabia, yung isa Shiites Muslim, yung isa Sunni Muslim. Pareha silang may mga grupo na binabayaran para tirahin ang isa't isa. At noong unang panahon, 10 years ago, ang Iran, yung mga Houthis, ginamit nila yan, yung nanggugulo sa Red Sea, ginamit nila para bombahin ang Saudi Arabia. Ang oil refinery nila. Kaya nung tumahimik ang Houthis, tumahimik na rin ang Saudi, hindi na rin nila inaaway ang Iran. Pero magkaaway sila. So Muslim to Muslim yan, ha? Buddhist, 2 klase ng Buddhist, sila nag-aaway. Sa Ireland noon, England, ang Ireland ay Katoliko, ang England ay Protestante. Nagbobombahan niya, nagpapatayan niya noon. Dito sa Pilipinas. So, bakit kailangan religion? Kasi yun ang tinanim sa utak ng mga tao na ang religion ay mahalaga sa buhay ng tao. Na binubura natin ngayon na hindi relihiyon ang kailangan ng tao, relasyon sa Diyos. Anong gagawin mo sa religion? Lahat ng mga tao sa paligid nyo, lahat ng mga masasamang taong nakakulong, tanungin mo, may religion ba kayo? Meron, wala? Meron. Yung mga politician na kurakot, tanungin nyo, may relihiyon kayo? Meron. So ano nagawa ng relihiyon? Wala. Ako lahat ng relihiyon sa Pilipinas, halos napasok ko. Pero walang nangyari sa akin. Addict pa rin, loko-loko pa rin. Pero nung si Jesus ang pumasok sa akin, tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagbago lahat.
Hindi religion. Napatunayan ko, personally, hindi religion ang dapat hanapin ng tao. Si Jesus. Ang matalinong tao, Diyos ang hinahanap, hindi relihiyon. Kaya kung ikaw nandito at relihiyon ang hinahanap mo, sorry, wala kami nun. Wala kami nun. Ano bang religion? Religion is from the Latin word religio. Means to connect. To connect what? Diyos na banal, taong makasalanan, nagkahiwalay dahil sa kasalanan. Pag kayo nagba-Bible study, topic number 3 yan, breeds. Ngayon, ang relihiyon, tinayo, unang-unang relihiyon sa Babylon, yung Torah ni Babel. Okay? Yun yung unang religion. And then kumalat yan sa Egypt. And then sa India, Hinduism. So, ang purpose ng religion, yung Diyos at ang tao magkaroon uli ng connection. Kaya ang tawag sa religion, relihiyo, to connect. Ngayon, sino ang nagtayo ng religion? Tao. Lahat ba ng tao makasalanan? Yes. Romans 3:10, Romans 3:23. Ngayon, kung ang nagtayo ng relihiyon makasalanan, makakakonek ba yan sa Diyos na banal? At hindi lang banal, tatlong banal, holy, holy, holy. So ang makasalanang tao na nagtayo ng relihiyon, hindi kayang i-connect ang makasalanang tao sa banal na Diyos. So, hopeless, helpless. So ngayon, ano nangyari? Bumaba ang Diyos, sinilang na unang Pasko, nagkatawang tao, para yung disconnect, makonect. Kaya ang sabi ni Jesus sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay, walang makakaparoon sa Ama sa langit kung hindi sa pamamagitan ko. So kinonect ng Jesus. Hindi kaya ng tao. Bakit si Jesus nakapag-connect? Tao rin siya, yes. 2 Corinthians 5:21, bagamat siya'y walang kasalanan, nakasulat doon. Siya lang ang walang kasalanan. Siya lang ang banal na nabuhay sa ibabaw ng lupa. Kaya kaya niyang i-connect yung taong makasalanan sa Diyos na banal dahil siya'y banal. At inalay niya yung buhay niya para sa makasalanang tao. Para yung taong makasalanan, mapatawad, ma-justified, malinis, at maging banal, ma-connect sa Diyos. So, hindi relihiyon ang kailangan natin. Relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Maliwanag po ba yan? So ang matalinong tao, alam kung anong kailangan niyang hanapin. Si Jesus. Sabi dito sa Matthew 6:33, pag inuna mo ang paghahari ng Diyos, lahat ng kailangan mo ibibigay sa iyo. So maliban sa paghanap kay Jesus, yung pag-una kay Jesus, ang nagdadala sa iyo ng pagpapala. Maraming tao, busy dito, busy doon, lalo pag Christmas, naghahabol ng pagpapala sa dulo, pagdating ng January, pagod, wala pa ring pera. Bakit? Hindi inuna ang Diyos. Mali ang inuna, mali ang hinahanap. Hinanap yung pera. Ang pera madaling tumakbo palayo. Pero pag hinanap mo ang Diyos, inuna mo ang pera, hahabulin ka. Subukan nyo na magwalis ng pera. Tayo naman pera nito. Grabe naman tong wallet ko, punong-puno. Hindi na kasya. So, unahin natin ang Diyos. Ang taong matalino, sinong hinahanap? Hindi relihiyon. Number 2. Ang taong matalino, hindi problema yung layo, hindi problema yung oras, hindi problema yung kahit anong problema. Gusto kong mag-worship kay Jesus. Mahal ko si Lord, kaya kahit malayo, pupunta ako. Itong mga wise men na to, ayon sa pag-aaral, pwedeng sila'y galing ng Persia, Iran, o Mesopotamia, Iraq, kasi ito yung east ng Jerusalem, or pinakamalayo, India. No? Kasi accordingly, pag pinag-aralan mo to, nung nakita nila yung star, nagbiyahe na sila later on. So kung nakita nila yung star, at yun yung senyales na sinilang na yung hari ng mga Hudyo, then bumiyahe sila later on. So ibig sabihin, sabi ni Herodes, kailan yun nakita? Ayon sa pag-uusap nila, 2 years ago. So si Jesus, 2 years old. Kaya nga pinatay lahat ng 2 years old pababang lalaki sa Bethlehem. So ngayon, 2 years silang nagbiyahe. Imagine mo, 2 years. Bakit 2 years? Siguro, kailan nakikita ang star? Sa araw? Sa gabi. So gabi, biyahe sila, sa araw, tulog. Malamang.
Okay? Malamang. Ganun yung set up nila. Sabi dito, itong mga wise men na to, ang layo ng pinanggalingan. Pero desidido sila, pupunta ako doon para sumamba kay Jesus. May mga taong kilala ako, lalo na nung nag-start itong church. Diyan lang bahay nila, hindi pa maka-attend eh. Sa lugar na nila yung service, sa lugar na sa grahe na nila yung church, hindi maka-attend, late pa. Diyan lang Napakalapit. Pag wala na sa puso mo si Lord, di mo na mahal, yung malapit nagiging malayo. Yung madali nagiging mahirap. At nakakahanap ka ng maraming dahilan para hindi pumunta. Bakit? Hindi mo na mahal si Lord eh. May iba ka ng rason, may iba ka ng sinasabi sa buhay mo. Pero pag mahal mo ang Diyos, wala kang pakialam kahit kanino, kahit sa ano. Kahit anong hadlang, kahit anong hirap, kahit anong discouragement, nandyan ka. Dahil mahal mo si Lord. Amen? What sustained me for so many years na naglilingkod sa Diyos, ang dami ng tumrider sa akin, dami ng gumawa ng kalokohan. Mahal ko si Lord. Kung ang tao hindi ako mahalin, mahal ako ni Lord. Wapakils ako doon. Naglilingkod ako, ang motive ko, mahal ko ang Diyos. Pangalawa lang yung pagmamahal sa tao. Pag inuna ko yung pagmamahal sa tao, matagal na akong wala dito. Kaya sabihin mo sa katabi mo, si Lord ang una. Hindi kung sino-sino at kung ano-anong dahilan mo. Amen? So, ang taong matalino defies distance and disturbances para lang makapag-worship kay Jesus. Pangatlo, ang taong matalino, they know how to identify the true star that will lead them to Jesus. They know how to identify the true teaching, the true leader that will lead them closer to Jesus. Wise men follow and submit to this single leader. Alam ng mga wise men, by the way, ang sabi ng iba, itong star na to ay conjunction ng Jupiter at ng ilang planeta nung panahon na yon na nagkatapat-tapat sila kaya nagliwanag yung kalangitan. Kaya lang problema, 2 years ganon. 2 years ganon, 2 years na nagliliwanag yung Jupiter, nagbabago po ang location ng mga planets. Hindi laging nagkakaroon ng alignment yan. Nangyayari lang yan for a season, sabihin natin ilang araw. Pero 2 taon eh. Kaya sabi nila, Jupiter, blah, blah, blah. Sabi ko, hindi. For me, this is an angel of God na nag-guide sa kanila palapit kay Jesus. Okay? Ginaide sila dahil 2 years at saka gumagalaw eh. Gumagalaw yung star. Sinusundan nila. Saka naman nakita ng Jupiter, Mars, and Saturn, nag-align. Tapos sabay-sabay silang synchronize na naglalakad sa alapaap. So, for me, anghel to na nag-guide sa kanila palapit kay Jesus. Ngayon, ang tanong, sino ang anghel na ginagamit ni Lord sa'yo para mapalapit ka kay Lord? At gaano ka katagal sumusunod sa ginagamit ni Lord na yan? What if, nung tiningnan nila yung star, ilang star kaya meron sa outer space? Trillions. Tinuro ko na dito yon. Tuturo ko ulit. Trillions of stars. So, pagtingin mo sa langit, nakita mo maliwanag. What if, nag-decide ka, ayoko lang sundin to, ito muna. Ay, teka lang, parang mas maganda to. Ay, hindi, ito. Ay, yun. What if, iba-ibang star ang sinundan mo? Ha? Tanungin mo katabi mo, sinong star ang sinusundan mo? Ha? Sino? You need one guide. Kaya nga sinasabi ko, pag ikaw Kristiyano, nalaman mo yung katotohanan, huwag ka nang manood sa iba't ibang programa sa TV. Manood ka kay Kibuloy, manood ka kay Eli Soriano. Tama rin. Sa dulo, may tama ka na. Ang dami mong guide. Yung iba naman, ang guide nila, vlogger. O si vlogger, kumain ng Hollow Blocks. Teka lang, sino pa guide mo? Hello? Meron akong nadala kay Lord
sa Project 4 noon. And then, one day, nakita ko sa Facebook, nasa Canada na. So, nag-connect ako. Ngayon, ang guide niya na, si Calvin. Hindi si Calvin Klein, ha? Si John Calvin, yung tinuro ko nung Friday. Na Reformed Theology. Calvinistic Theology. Aba, sineran ako ng mga verse. Yung mga verse na yun, alam ko naman lahat eh. Ngayon, sinare ko na mali yung pananaw niya. Hala, inaaway ako. Inaaway ako dahil ang sinusunod niya na ngayon si Calvin. Alam niya ba yung Calvin na yun, nabuhay yun noong 15th, 16th century, patay na po yun. Ngayon, patay na yun. Ngayon ang tanong, yung guide mo ba, pinagpipray ka araw-araw? Yung star na sinusundan mo, pinagpipray ka niyan? Patay na yan eh. Paano kayo pagpipray? Sabi ko, binlock ko. Block. Ako pag ganyan, mahirap kang kausap. Ayoko makipagtalo sa'yo. Bigyan lang kita ng ilang moment, ilang chance. Pag hindi ka maayos, block. Ayoko ng mahabang usapan. Ayoko sayangin yung mahalaga kong oras sa mga taong matigas ang ulo. Hello? So, binlock ko. Sabi ko, ako nagpalaki sa'yo. Ako nag-guide sa'yo, palapit kay Jesus. Tapos ngayon, meron ka ng ibang guide, pinili mo tong star na to. Ngayon, inaaway mo na yung star na nag-guide sa'yo, palapit kay Jesus. So, ang tunay na matalinong tao, alam kung sinong susundin. Hello? Hindi yung artista yung sinusunod mo, vlogger yung sinusunod mo. Worse is, dito sa Pilipinas, ang divisive dito sa Pilipinas, sports and politics. Pag pinag-usapan sports, kunyari noon, Lakers ako, ano naman yung isa, Golden State. Ako, pag nagtapat yan, mag-aaway yung magkapatid at magkaibigan. Eh, lalo sa politics, no? May kilala ako pambihira, magkababayan sila, magkapitbahay sila. Yung isa, Lenny, may malaking tarpaulin. Yung isa, Duterte, wala namang tarpaulin. Pinagbabata yung gate, inaway Tapos lumipas na yung maraming taon, yung tarpaulin ni Lenny, nandun pa rin. So wala akong problema doon. Kaya lang, sabi ko nga noon, huwag kang makipag-away dahil nanalo yung Lakers o yung Golden State. Bakit? Pag nanalo ba, may balato ka? Ha? May balato ka ba? Naambulan ka? Wala, di ba? Oh, sa politika ngayon, mag-e-election na naman. Ngayon, kung manalo tong mayor na to, mayor ba tayo ngayon? Barangay, mayor, senador. O kung manalo yung mga yan, tapos pinaglaban mo hanggang kamatayan, pag nanalo, bibigyan kang bigas? Ay, oo, bibigyan kang bigas. Pero, pagdating ng araw na may problema ka, nandyan yan sa tabi mo? Pagpe-pray ka niyan? Eh, bakit pinaglalaban mo hanggang kamatayan yan? Ha? May 500 kasi. Sino ba talaga guide mo? Tandaan nyo to ha. Tandaan nyo to. Kahit sino pang politika ang maupo sa Pilipinas, hindi tayo sigurado aayos buhay natin. Kahit sino pa yan. Ang magpapaunlad lang ng buhay natin, sariling sikap natin at ang Diyos. Tandaan nyo yan. Huwag niyong iasa sa bigas at sa 500 ang buhay nyo. O 1,000 pa, kahit magkano pa. Kaya ang loyalty natin kay Jesus, hindi sa kanino mang politiko. Kay Jesus. Kayo may sarili kayong gusto, may sarili kayong opinion. Karapatan ng bawat isa yan. Hindi tayo iglesia ni Kristo na pag sinabi ng leader, ito'y boto mo, yun na. Hindi. Hindi tayo ganon. Okay? Bawat isa may karapatan na ito gusto ko, ito gusto niya. Ngayon, yung gusto niya, wag mo pakialaman. Okay? Pwede mo lang i-educate. Bago mag-election, i-educate ko kayo to choose the right person na iboboto nyo. Pero ang magdidesisyon, hindi ako, kayo. Ngayon, ganun din, sa area of influence nyo, pamilya mo, pwede mong sabihan na, alam mo, ito yung gusto kong kandidato kasi ganito, ganyan. So, karapatan mo yon. Ngayon, pag ayaw niya, huwag mo awayin.
Dahil pagkatapos na eleksyon, kunyari, asawa mo, iba binoto. Asawa ko, iba binoto eh. Nung nakara-eleksyon. Tapos, pagkatapos sa eleksyon, maghihiwalay kami kasi iba binoto niya. Ha? Alam mo, yung ganon, immature. Immature. Ang taong mature, irespeto mo yung gusto niya, irespeto mo yung gusto niya, i-share mo yung idea mo, yung alam mo patungkol sa bagay-bagay. Pero at the end of the line, mag-asawa pa rin kayo, magkasama pa rin kayo sa bahay, magkaibigan pa rin kayo, huwag niyong sisirain yan. Ayaw niyo, di wag. Ayaw niyo eh. Huwag niyong sisirain yung relationship niyo dahil sa mga politiko. Dahil hindi kayo tutulungan yan pag kayo'y nasa gitna ng kahirapan, banig ng karamdaman. Dadalawin ka sa ospital? Pagpipray kayo? Ay, pinagpipray ako ni Mayor, ramdam ko. Si Kapitan, pinagpray ako kanina umaga, napil ko eh. Ha? Hello? Maliwanag. Alamin nyo kung sino yung nag-guide sa inyo, palapit kay Kristo. Alamin nyo. Hindi yung ipagpapalit nyo yung nag-guide sa inyong star dahil sa star na to. Mukhang star na to, okay din eh. Eh lahat sinundan mo, saan ka makakarating? Eh di wala. Yung maraming sinusundan, lito. Alamin mo kung sino yung totoong nagmamalasakit sa iyo. Alamin mo kung sino yung totoong nagpipray sa iyo. Alamin mo kung sino yung nagagabay sa buong pamilya mo palapit sa Diyos. Alamin mo. Tanong mo yung katabi mo, alam mo ba? Alamin mo. Ang apat, ang taong matalino, alam kung sino ang dapat sambahin. Nung sila'y dumating sa tahanan ni Maria at ni Jose, si Jesus naglalaro na, 2 taon. Ngayon sabi dito, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshiped Him. Ang winorship nitong mga wise men, si Jesus, Him. Hindi them. Yung ating paniniwala noon, Holy Family. Hindi Holy Trinity ha. Holy Family. Si tatay, si nanay, at si anak. Sambahin silang tatlo. Worship them. Yan ang turo sa atin. Pero ang turo ng Bible, worship Him. Isa lang. Hindi pwedeng i-worship them dahil hindi naman sila God. Hindi naman sila creator. Isa lang ang creator natin, si Jesus lang. At lahat ng pagsamba na hindi para kay Jesus, ang tawag doon ay idolatry. Kasalanan. Okay? Ngayon, sino sa inyo ang alam ang dapat sambahin? Asa kamay? There is only one God and His name is Jesus. Kaya at the end of the story ng buong mundo, mag-unite ang lahat ng religion. Lahat ng brotherhood mag-unite. Lahat ng political parties mag-unite against one. Lahat ng naniniwala kay Jesus, kalaban namin. Pag naniwala ka dyan sa taas, okay yan. Sino, may Diyos ka ba? Oh, sa taas. Sino yung sa taas? Pwedeng ilaw, pwedeng butike. Oh, basta nasa taas. Pero the moment nabanggitin mo, ang Diyos ko si Jesus, ay gulo yan. Gulo yan. Tandaan niyo to, darating tayo sa panahon na yon. Na pag sinabi mo, ang Diyos mo si Jesus, yari ka. Pero pag sinabi mo, may Diyos ako, okay lang yon, basta may Diyos ka. Kasi yan ang paniniwala ng Antikristo. Lahat ng Diyos, iisa lang. Kaya pag sinabi mong si Jesus ay hindi kasali ng ibang Diyos, siya yung unique, awayan, gulo yan, papatayin nila tayo balang araw. Kaya lahat magkakaisa laban sa atin, kaya sana alam niyo kung sinong pipiliin niyo. Darating yung panahon na yan, malapit na tayo ron. Panglima, ang matatalinong tao, they don't worship empty-handed. Itong mga wise men na to, may mga dalang regalo. Yung mga regalong bit-bit nila mamahalin, may mga simbolo yon, hindi na natin i-discuss ngayon. May ginto, may frankincense, lahat yan symbolic ng pagiging hari ni Jesus, yung kanyang kamatayan, pagiging savior. So meron silang offer. Sa napakalayo nilang biyahe, may offering sila para kay Jesus. Sa Deuteronomy 16, sabi dito, 16 to 17, they shall not appear before the Lord empty-handed. Every man shall give as he is able according to the blessing of the Lord your God
that He has given you. Every time we worship. Kaya nga kanina, may offering tayo at sinasabi ng mga nagsasalita dito, this is form of worship. Isa sa pagsamba ay yung pagbibigay. Hindi lang yung pagkanta. Hindi lang yung pag-worship. So lahat ito, part of worship. So ang tunay na matalinong tao, pag siya nag-worship, may bit-bit siyang something para kay Jesus. Una, bit-bit niya yung sarili niya, yung puso niya, maliban dun sa pera niya. Kasi kahit magbigay ka pa ng pera, pero yung puso mo malapit kay Lord, ay malayo kay Lord, yung pera na yan, walang kwenta yan. Darating yung panahon, magsasawa ka rin magbigay ng pera mo. Kaya ang sabi sa 1 Corinthians, una, binigay ng mga taga-Macedonia yung kanilang buhay at puso, bago yung pera. Mas kailangan ni Lord yung buhay mo at puso mo kaysa sa pera mo. Kasi may mga kilala ako, hindi nga nagsisimba, pero yung pera nila binibigay tithes. Yung pera nagsisimba, pero sila hindi. Dating ng rapture, yung pera nila nasa langit, sila wala. May mga ganun. Kaya sabi ko, iba-iba talaga tao. Pero ang tama, pumunta ka sa church, mag-worship ka, may dala kang bit-bit na offering para kay Lord. Kagaya nitong mga wise men. So, bakit sila wise? Bakit sila wise? Hinahanap nila si Jesus. Bakit sila wise? Kahit malayo, kahit may hadlang, kahit may problema, kahit hindi ko trip, pumunta. Sa palagay nyo, 2 years na biyahe, walang struggle? Ha? Walang hadlang? Ang daming pirata nung panahon na yon. Ang daming mga kriminal nung panahon na yon. Pero determined itong mga to. Basta hanapin natin si Jesus. At pangatlo, bakit sila wise? Alam nila kung sino yung dapat nilang sundin. Alam nila kung sino yung dapat nilang sundan. Hindi lahat ng star sinusundan. Malilito ka, wala kang mararating. Maliligaw ka. And then, alam nila kung sino din ang dapat sambahin. Si Jesus lang. And panglima, hindi sila nag-worship ng walang bit-bit. Then, let's go to the star. The star that they had seen, verse 9 to 10. It rose went before them until it came. Tingnan nyo ha, sabi nila Jupiter, conjunction ng mga planet, kaya lang, umaandar to. And then, nung umandar, tumigil dun sa tapat ng bahay nila Maria at Jose. Tumigil. So, hindi ito planeta. Kasi kung ito planetang umaandar, palagay ko nagkaroon ng problema ang Earth, nagkaroon ng gravitational problem nung time na yon, disaster yun. So, hindi ito planeta. So, until it came to rest over the place where the child was. Again, child. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Ano naman ang karakteristik ng star na to na nag-lead sa wise men? Number 1, itong star na to nagsashine in darkness. Number 2, the star leads men to Jesus. Number 3, the star leads these men patiently. Tiyaga. The star gives great joy. Number 1, so the star shines in darkness. Sabi ko nga kanina, malamang sa araw, tulog sila. Kasi ang mga bituin ay nagliliwanag sa gabi. Tayong lahat dito ay dapat mag-lead ng tao kay Jesus. Amen? Kaya tayo nagba-Bible study, kaya tayo nag-i-invite, dinadala natin yung tao kay Jesus, nililid natin para tayong mga star. Ngayon, ang isang karakteristik ng star, kung kailan madilim, doon siya nagliliwanag. Kung kailan madilim ang buhay mo, kung kailan marami kang problema, kung kailan napapagod ka, kung kailan ka nahihirapan, kung kailan naman ang daming ganito, and then, uunahin mo pa yung ibang tao. Yan ang trabaho natin. Yan ang trabaho ng star. Kaya hindi yung, may problema ako, wala muna tayong Bible study ngayon. At kailan ka ba nawala ng problema? Ibig sabihin, every week wala kang Bible study kasi every week may problema ka. Hello? Wala muna tayong church sa Sunday kasi si pastor pagod. Na high blood. Si pastor may problemang mabigat, wala muna tayong Sunday service. Pwede ba yon? Yung magaganda kong preaching na na-preach ko dito sa mga previous year, yun yung panahon na down ako. Yun yung mga panahon na andilim nung dinadaanan namin. Doon na de-develop sa darkness
yung mga negative na, sa mga negative nung film, di ba? Kung saan darkness, doon nagkakaroon ako ng mga messages kay Lord na naipapasa ko sa mga taong dumadaan din sa darkness. Kaya during darkness, ang tunay na star, nagsushine, hindi nawawala. Oy, darkness, nawala yung star. Natabunan ng ulap na madilim. Hindi ganon ang mga taga-Juhiya. Hindi ganon ang mga Bible study leaders natin. The more na dumadaan sa darkness, the more silang nagliliwanag para ma-inspire ang iba. May mo sa katabi mo, ikaw yon. Hindi sumusuko sa challenges, hindi sumusuko sa problema. Nagkasakit ako. Anong sakit mo? Ingroom ko, masakit. Hindi mo tayo magba-Bible study ngayon. Hindi ganon. Lalo mong dapat ipakita sa miyembro mo na kahit anong mangyari, tuloy. Walang nag-amen. Misis ko lang. Amen. Tuloy ang laban. Pagod, hirap, luha-luhaan, dugo-duguan, tuloy. Sabi ng Matthew 5:16, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Magliwanag ka. Yung mabuti mong ginagawa, kahit mahirap na, kahit na medyo masakit na yung nangyayari, tuloy mo lang. Baka yan lang ang iniintay ng mga tao sa paligid mo, yung liwanag na yan. During dark times, you shine. Lahat tayo star. Naglilid tayo ng tao. Pangalawa, itong star na to, they lead these wise men to Jesus. Hindi niya nilid kung saan-saan. Oy, punta tayo dun sa relihiyon na yon. Oy, magbisita iglesia tayo. Mukhang ang simbahan sa Antipolo ngayon, inano na ni Pope na pinaka-pilgrimage. Punta tayo ron. So, hindi sa simbahan, hindi sa lugar, hindi sa religion, kay Jesus lang. Kaya tayo, Bible lang, Jesus lang. Doon lang natin nililid ang tao. So itong mga wise men, kailangan nila ng star. Dahil ang mga wise men naghahanap ng Jesus. Hindi lahat ng tao wise. Hinahanap natin yung mga wise men na naghahanap kay Jesus. Ngayon tayo naman yung mga star na, sige, Bible study tayo, ililid kita. O, topic 1, topic 2, topic 3. Tayo yun. Nililid natin yung wise men, hindi lahat wise. Hanapin natin yung mga wise. Ngayon, sabi dito sa Daniel 12:3, those who are wise shall shine like the brightness of the sky above, and those who turn many to righteousness like the stars. So wise sila, wise ka rin, star ka pa. Nasubukan nyo na maging star for all season? Hindi pa. So tayo ngayon yung star for all season. Amen? So, you will become the star forever and ever. Be a star. Mag-lead tayo ng tao kay Jesus. Madali ba? Hindi. Itong star na to, 2 years, na ginaid itong mga wise men. Ini-imagine ko lang, kung ito galing Iraq, malapit-lapit lang yung Iraq sa Israel. Kung ito ay galing Iran, malapit-lapit din. Kung sila ay galing doon, bakit sila umabot ng 2 years? Ano kaya yung mga aberya along the way? Ano kaya yung mga nangyari? O baka napatulog sila ng napakahaba, pahinga ng pahinga, o ano man, o baka namili pa ng mga souvenirs, kasi ilang bansa yung kanilang dadaanan eh. Ngayon, pag ikaw naglilid ng tao, kailangan pasensyoso ka. Marami kang dalang pasensya. Biskwit. Kasi gugutumin ka talaga sa pag-handle ng tao. Mapapagod ka, mapipikon ka, pinag-pray mo yung 10 names, in-invite mo, ayaw, pero nung nag-birthday, andun. In-invite mo nung Johiya Got Talent, wala. Pero nung may party, andun. Sakit sa ulo, no? Nakakapikon minsan. Ay, hindi pala minsan. Lagi. Nakakapikon lagi yung magdala ng tao kay Lord. Nakaka-discourage. Gusto mo mainis yung ganun? Pero alam mo, itong star na to, kung nainis at nagtampo yung star, sabi siguro ng star, 1 year na tayong
nagbabiyahe, 1 year ko na kayong gina-guide, kung saan kayo nag-ikot-ikot, ayoko na. Tama na, nakadalawang topic na tayo ng Bible Study Manual. Wala na, ayoko na. Bigla na wala yung star. Ay, saan dadamputin itong mga wise men na to? Limbo. Diba? Kakapakapa sa dilim to. Wala, hindi nakarating kay Jesus. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tiyaga. Tiyaga. Maiinis ka, mapipikon ka, pero wag mong hayaan na mangibabaw yung inis mo. Wag mong hayaang mapikon ka sa kanila. Dahil walang ibang mag-guide sa kanila, palapit kay Jesus, kundi ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ituro mo, ikaw. Ikaw lang talaga at wala nang iba. Tiyaga lang talaga. Sabi ng James 5:7, be patient, mga kapatid, tiyaga. Therefore, brothers, until the coming of the Lord, see how the farmer waits for the precious fruit of the earth. Tingnan nyo kung paano yung mga magsasaka ay nagtsatsaga, nagbungkal, nagtanim, ngayon tumubo, wala pa ring bunga, nag-aantay sila na dumating yung bunga na yan. Being patient about it until it receives the early and the latter or the late rain. Nagtsatsaga yung mga magsasaka sa araw ng anihan. Hindi sila yung antagal naman mamunga. Putulin na natin. Hindi. Tiyaga talaga. Isang araw, mamumunga din yan. Ngayon, kung hindi ka namunga doon sa Bible study na yan, nagsara, sa iba, mamumunga ka. Sa iba. Hindi sa kanila, sa iba. Basta yung ginagawa mo, laging may bunga yan. Hindi man dito, sa iba, mamumunga yan. Huwag kang mapagod, huwag kang magsawa. Ang star na to, 2 years, hindi nagsawa. And then, 2 years later, sabi dito, nung nakita nila yung star na tumigil doon sa tapat kung saan nakatira si Maria at si Jose, sabi doon, nagbigay saya sa kanila. Tuwang-tuwa sila nung nakita nila yung star na ginaid sila nung star na yon palapit kay Jesus. Sa palagay nyo, yung star kaya natuwa sa kanila? Ha? Nung nakarating na, pero nung hindi pa nakakarating, sabi siguro ni star, makakarating kaya kami. Dadala ko kaya kay Jesus tong 10 names na to? Ang titigas ng mga ulo nito eh. O tingnan mo, yung isang wise man, doon na naman sa kanan pumunta. Yung isa sa kaliwa. Yung isa tulog. Niyaya ko, ayaw. Pero nung nakarating na sila kay Jesus, sabi doon, nakita nila yung star at tuwang-tuwa sila. So the star give joy to others. Yung blessing na binibigay mong pagtsatsaga, ito pa, hindi alam ng bina-Bible studyhan natin na yung oras na binibigay natin sa kanila ay oras yun para sa pamilya natin at sa sarili natin. Marami sa kanila, hindi nila alam. Until naging Bible study leader din sila. Hindi nila alam na may trabaho ka rin. May trabaho din tayo. May negosyo rin tayo. May pamilya rin tayo. May bahay din tayong kailangan ayusin at linisin. Yung mga bagong umaattend ng Bible study, hindi nila alam yan. Ang akala nga nila, full-time ka, na trabaho mo yan. Hindi nila alam, sakripisyo yung ginagawa natin. Hindi nila alam. Until naging Bible study leader din sila. At doon nila malaman, ay ang hirap pala. Yung magturo ka lang, mahirap pala. Yung mag-alaga ka ng tao, i-guide mo sila, ipag-pray mo araw-araw, mahirap pala. Yung may pupuntahan kayo pero may Bible study, hindi mo pupuntahan kasi may Bible study. Ang hirap pala. Mahirap po mag-guide ng tao. Kung itong wise men ay 3, walang nakasulat sa Bible kung 3 sila, 3 lang yung gift. Kung 3 ang ginaguide nitong star na to, nahirapan na siya, what if 300? Hello? What if 300? Kagaya nyo, umaabot tayo ng 300 dito, higit pag kumpleto tayo. Nung nakaraang Sunday, higit tayo 300. Mga 400 tayo. So what if
Meron kang 5 na bina-Bible study. Nahihirapan ka na. What if kung 10 yan? Hello? Kaya yung pag-guide sa mga tao, balang araw, ibabalik din naman ni Lord sa'yo yung pinaghirapan mo. Kung sino yung naghirap, sila din naman yung nag-i-enjoy. Amen? Kaya nga sabi ko, pag nagmi-meeting kaming pamilya, every Monday, sinasabi ko sa mga anak ko, hindi tayo normal. Kunyari, Christmas, sila nagsasaya, tayo tulog, naglilinis ng bahay. O, di ba? Sila nag-iisip kung anong ihahanda, tayo kung anong tira, yun nakakainin natin. Kasi, hindi tayo normal eh. Pag sila naman nagtatrabaho, nagsasaya naman tayo. So, hindi parehas. New Year, nag-iingay sila, tulog tayo. Di ba? Yung mga ganon. Kaya huwag kayong mag-alala kung kayo ay kagaya namin, welcome to the club. Ang mga leaders, they are not normal human beings. They are above. Hindi abnormal above. Above normal. Kaya minsan, nasa hospital ka, pinagpipray mo yung miyembro mo, New Year, yun talaga Presyo mabayaran Pero huwag kang mag-alala, hindi naman nakakalimutan ni Lord yung ginagawa mo. Ibabalik niya lahat ng pagpapalang binigay mo sa iba, naging blessing ka, lalo kang magiging blessing dahil ibibless ka ni Lord. Amen? Kaya huwag kang mapagod, huwag kang magsawa. Maging masaya ka sa ginagawa mo dahil ang mundo ngayon punong-puno ng hinanakit, punong-puno ng galit, punong-puno ng anxiety. Sabi dito, a joyful heart is a good medicine. Proverbs 17:22. But a crushed spirit dries up the bones. Kaya pag kayo nag-Bible study, sabi ko, lagi ko sinasabi, bawal ang seryoso sa Bible study. Bawal din naman panay joke, di ka naman clown. Sakto lang, may konting patawa, masaya. Dapat ang Bible study masaya. Kaya minsan, gusto ko mag-ikot sa mga Bible study, papakiramdaman ko, ano ba to, lamay? Pati nga lamay, masaya kami Pag nagkakasama kami sa lamay, ang saya namin Nagkakatuwaan kasi alam namin yung namatay papuntang langit. Diba? Kaya ang Bible study, bawal malungkot, Bawal seryoso. O sige, basa. O ikaw, basa. Anong nangyari sa buong linggo? Saan ka nagpunta? Ano ka? BIR? NBI? Gawin niyang masaya ang inyong Bible study dahil malungkot na ang buhay ng tao. Amen? So, sino gusto maging star dito? Tsatsaga. Yung iba ayaw magtaas ng kamay. Sige, tayo po tayong lahat. Sabi na isa, ikaw na lang maging star. So, wala tayong choice. Nilikha tayo ni Lord. Una, tayo yung wise men. Tayo yung wise men, naghahanap tayo ng katotohanan. Naghahanap tayo ng tama, ng tunay na pagsamba at tunay na Diyos. May nag-guide sa atin. Dinala tayo kay Jesus. Ngayon, kung ikaw nadala na kay Jesus, hindi ka na wise man ngayon, star ka na. Ikaw naman ngayon ang star. Hanapin mo naman ngayon yung mga wise men na naghahanap kay Jesus. I-guide mo sila palapit kay Jesus. Amen? At lahat tayo star. Amen? Magaya ngayon. So, sino po yung first timer ngayon? Meron pong ngayon lang nakapunta dito. Taas po nga kamay nyo. Wagayway. Kung meron, di ko ay makita. Nakakabulag po talaga dito sa stage. Meron po ba? Kung meron po, wagayway ang kamay. Punta po kayo dito. We will lead you to Jesus. Ipagpe-pray po namin kayo. Punta kayo dito, pakisamahan ng mga nag-invite. Pakisamahan nung, kung meron kayong gamit, bitbitin nyo na din. Sama nyo na. Kasi tapos na po tayo. Closing prayer na tayo. Kung walang nag-invite, may mga usher dyan, pakiguide nyo sila dito. Sige po. Harap kayo sa stage. Sige po. Sige po, kung meron pa po dyan. Ayan, baba po kayo dito. Ayan. Nagaya nga po ng sabi ko kanina, kung ang hanap nyo religion, wala kami, sorry. Pero kung hinahanap nyo si Jesus, yes, yun ang trabaho namin. I-guide kayo palapit kay Jesus.
Kagaya ng star, si Jesus lang yung pagdadalhan namin sa inyo. Dahil obvious naman, magmula sa pagsilang hanggang kamatayan natin, makikita natin sa mga funeral service, doon sa cross, lalo na yung hindi pa nga mga Christian, si Jesus andun siya sa cross. Wala namang pastor na nakapako sa cross, walang pare, walang imam. So, alam na alam natin na iisa lang yung Savior ng mundo, si Jesus Christ lang. Alam na alam natin yan. And during that first Christmas, alam din natin, kinakanta natin yan, the Savior was born. So ngayon, ang trabaho namin, i-guide yung tao palapit kay Jesus. At kayo, mga wise men, women, naghahanap kay Jesus. So bago tayo magtapos sa ating worship service, gusto naming anyayahan kayo na tanggapin nyo si Jesus. Noong unang Pasko, dalawa yung nagregalo exchange gift. Niregalo ng Diyos si Jesus, nakabalot ng lampin para sa lahat. At nung dumating yung mga wise men, may regalo din naman. Ngayon, ang iniintay ni Lord na regalo nyo sa Kanya ay yung buhay nyo. Yung puso nyo. So pwede ba tayong mag-pray? Lahat tayo, yumuko po tayong lahat at pumikit. At habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, just raise your hands to God. Isang kamay natin, itaas natin sa Diyos. Tanda na kinikilala natin si Jesus bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. At sumunod kayo sa panalangin ito, sabihin nyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan Ako isang makasalanan at wala po akong magagawa at wala po akong magagawa para iligtas, para ayusin, para ayusin o baguhin man o baguhin man ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, patawarin, patawarin, linisin linisin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, Panginoon, Sa oras pong ito, Panginoon, binubuksan ko sa iyo ang aking puso, binubuksan ko sa iyo ang aking puso, ang aking buhay, ang aking buhay, at pinapapasok kita, at pinapapasok, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, aking Panginoon, aking Panginoon, at at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Marami pong salamat Marami pong salamat sa pagpapatawad mo, sa pagpapatawad mo, sa pagmamahal mo sa pagmamahal na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong kamay. Patuloy tayong nakayukot, nakapikit. Lord, ang dalangin ko sa lahat ng lumapit dito sa harapan ngayon. Kilala mo sila, alam mo yung buhay nila. I pray, Lord, ngayong Pasko, may alay nila ang buhay nila sa iyo bilang regalo at yung regalo mong buhay na walang hanggan ay matanggap din nila. Dahil ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Kaya dalangin ko, Lord, sa lahat ng nandirito, as we conclude this year, Panginoon, as we celebrate the season still sa buong linggong ito, let the true meaning of the season, Lord, that true reason for the season, ikaw yon. Hindi mararanasan ng tao ang tunay na joy, ang tunay na peace kung wala ang Jesus na to. Kaya hayaan mo, lahat kami, ang sentro ng selebrasyon namin, ikaw at ikaw lang. Kung paanong ikaw ang hinahanap ng wise men, kung paanong ikaw ang pinagdalhan ng star sa mga wise men, ganun din kami. We are wise men and we became star that lead people to you. Tulungan mo kami sa taong darating na mas marami pang taong malid palapit sa iyo, Panginoon. Marami pang Bible studying mabuksan, maraming taong makakilala sa iyo sa pamamagitan namin at hayaan mo yung aming liwanag lalong makita sa gitna ng dilim. Salamat, Lord. Pagpalain mo kami sa linggong ito at hayaan mo umapaw ang pagpapala mo patungo rin sa iba. Thank you, Lord. We give you praise.
We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po. Saglit lang po.